Biglang lumapit sa atin. Yun, ang laki nito mga sir. Okay, kamusta tayong lahat? Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan palagi at mamamana tayo ngayon sa tagal-tagal ng hindi natin nakapamana. At syempre yung gamit nating diving flashlight ay sponsored ni Workos, ang kanilang DL70, ang pinakamalakas sa kanilang flashlight. At nandito na sa spot yung dalawang naghihintay. Ito na sila. Ayan, tapos kasama din na, meron pa tayong kasama na malupit din sa fishing. Shoutout, Ken Spear Fishing. Yan si Ken Spear Fishing. Pa-subscribe din sa YouTube channel niya, Ken Spear Fishing, at sa kanyang Facebook page. Ayan, pakifollow nyo na rin. Mas marami pa yatang followers kaysa sa akin. Syempre si Master Kebs TV. Yan, sa Facebook page din. Subscribe and follow. Okay. At dahil ready na tayo at napakarami na nating pinagsasabi agad bago tayo mamana, ay tayo syempre last na show up sa ating mga kasamahan. Ayan, ito si Master Kebs, ay buenas yung kanyang paglangoy. At ito yung ating pampalinaw pala ng mata ng salamin para hindi mag-moist. Ito yung ginagamit namin, dahon ng tuba, para hindi siya mag-moist at hindi gaanong maglabo. Okay, at syempre sa una nating pagsisid ay meron tayong nakitang isang alimango. Mataba ito mga sir kasi hindi siya payat. Ayan o, ganyan lumalango yung mga alimango gamit yung kanilang mga flippers, yung kanilang hulihan na paa. Yun yung ginagamit nilang panglangoy. May ilang minuto rin tayong naghabol dito sa isang alimango na ito kasi mahirap din hawakan kasi hindi tayo sanay humuli ng ganyang alimango. Yan no, kahit masipit kanyan ako, talagang masakit yan. At syempre makakuha din tayo ng mga shell, mga sihi, kasi masarap din itong gisahin at sabawan. Ayan, masarap humigop ng ganyan kasi mayaman sa iron baga yun. Basta mayaman sa sabaw kasi pag sinabaw ay talaga naman. Meron tayong nakita dito na isang lapu-lapu pero hindi na siya nagpaabot kaya bato na lang yung naabutan natin. At dito meron tayong nakitang isang scoop net o yung sigpaw. Siguro ito yung mga ginagamit ng mga nag-jigging dito. Marami din kasi nagagamit ng fishing rod dito sa may pier, sa dulo. Siguro kanila yan, kaya ibalik lang natin dyan. At baka hanapin nila yan ay tayo ay mapagbintangan pa. At meron tayo dito nakitang isang ilak o yung puyo kung tawagin dito sa amin. At syempre, pinaghahabol ko muna yan ng ilang minuto bago ko napana ng ganyan. Tapos bigla pang makawala. Ay nako, buti na lang hindi na siya ganon kalakas lumangoy kaya naabutan ulit siya natin. Yan, isang ilak, danoy o puyo kung tawagin dito sa amin sa Marinduque. Nakailang huli na rin tayo ng isda. Siyempre pag may madadaanan tayong shell ay akunin natin yan para tayo makaipon. At ano kaya itong next nating mapapana? Ayun o, manitis pala mga sir. Bihira pala yung nakikita nating isda ngayon kasi maliwanag yung buwan at sa dami pa rin ng mga namamana ngayon, kaya tingnan natin yung mga corals dito na napakaganda naman talaga. Kapag talagang nakikita ko ng ganito amaze talaga ako kasi bihira ka na makikita ng ganyan, lalong lalo dito sa spot namin na halos overexploited na yung reef. Ayan, kaya bihira na yung ganyang kaganda. Meron tayong nakitang isang isda na malaki ay bigla naman punta sa malalim. Kaya dito na lang tayo, may nagpakita dito isang mahabang isda. Ano kaya yan? Kung tawagin nila ay
matang pusa. Matang pusa kaya ito? Anong tawag sa inyo nito mga sir, mga kapana? Yan no, meron siya mga sungot parang hito. Mahaba-haba, malambot din ang katawan nito. Ganitong klaseng isda. Inuli natin kasi wala tayong mapanang isda at maliwanag ang buwan. Ito, bihira tayong lumapit sa ganyang pawikan kasi minsan ay nagapang sugod yan. Ay baka tayo ay biglang suagin, parang karabaw pa naman yan. Ayan no. Okay, mga kapana, mga sir. Meron ulit tayo dito nakita. Ano kayang isda ito? Isa palang kanuping ang ating mapapana dito mga sir. Ayan no. Kahit ganyan lang kaliit yan. Malakas na yan pumalag. Ayan no. Kapag ako'y namamana talaga marami naghahanap ng kanuping na isda kasi masarap yung sinabaw niyan. At saka syempre yung class, parang second class na isda rin yan. Mga kanuping, ayos. At sunod nating nakita dito ay isang isdang nakahiga pa. Ayan no, isang dalagang bukid. Bakit kaya dalagang bukid ang tawag dito ay nasa dagat? Siguro dalagang dagat yan. Dalagang dagat dapat yung tawag dyan. At dito meron pa rin tayong isang napansin na isda na medyo namumula-mula. Yun, manitis pala. Nakawala pa sa atin at habulin natin yan. Baka sakaling mahuli pa natin. Ayun, tumigil siya. Huli na natin yan. Yun oh, tinamaan na. Ayos. Hindi na natin yan apakawalan kasi hindi na rin siya makakawala. At napuruhan na natin. Medyo malalim-lalim yung spot ngayon. Naninibago tayo pagsisid. At ito talaga yung ating masarap sanang huli. Pero dahil hindi natin pwedeng isilid yan sa ating lagayan, malubo sa lagayan natin yan, ay hindi na natin yan ahulihin. Para ko lang sanang palubuhin nang lumutang siya para maibigay ko dun sa kasama ko. Eh, di bali na lang at malayo yung mga kasama ko. Kaya pinabayaan ko na lang na lumangoy. At nung ako'y pauwi na, malapit na akong tumabi, hindi ko nalimutan na ito nga ni pala yung nahanap ko. Isang cuttlefish ang sumalubong sa atin dito. Bala ko sana itong dakmain na lamang, dakutin ko na lamang. Eh baka naman lalo tayong walang mapala. Kaya pinana na natin para sigurado. Ayan. Hindi tayo nabigo sa paghanap ng cuttlefish. Basta may buwan yan at hindi siya tirik na tirik yung sikat niya. Ay sigurado yan. Meron tayong makikitang bagulan o cuttlefish. Ayan no. Sabi nung iba, hindi na daw nalaki yung ganyan, yung mga ganyang kulay. Pero yung iba, eh nalaki pa. Okay, at syempre, sa bandang una-unahan na lamang, biglang may lumapit sa atin na isang malaking cuttlefish o bagulan. Ito talaga. Ito talaga lumalaki, kaya pusuan natin yan. Yan o. Pinadala ko na yung pana ko at medyo umibabaw lang ako ng konti para tayo ay para tayo makahinga naman at nauunusan na tayo ay. Ayan no. Ayos. Pinuruhan ko na sana yan kaso buhay pa rin. Ayan. Malaki na ito mga kapana mga sir. Mga 2 kiluhin na ito. Ayos. Pero dito sa amin napakahirap ibenta ng mga 2 kiluhin pataas na cuttlefish kasi nga malaki. Malaki-laki na rin yung presyo nun. Kaya kadalasan yung mga nabibili dito sa amin ay kasagaran na yung mga 1 kilo, mga ganun. 1 kilo't kalahati, pinaka mataas. Ayan, napakasarap ng calamares nito. Yan no, ibang-iba talaga yung pakiramdam kapag sarili mong huli. Siyempre, iba yung experience kapag ikaw ay nakahuli ng ganyan. Talagang hindi nararanasan ng marami yan. Yung saya na nararanasan kapag nakahuli ka ng ganyan. Sa isda man o sa ganito, basta yung nanggaling sa sarili mong pagod. At meron dito tayong nakitang isang flying fish pero lumalangoy. Kaya swimming fish muna siya ngayon.
isang bulador na nagapahabol pa sa atin eh, no? Masugod-sugod pa yan, no? Ayan, no? Grabe. Akala ko hindi na siya mabalik pero bumalik pa siya. Ayun. Hindi ko na lang siya pinakatutukan ng flashlight para bumalik sa atin. Ayan, no? Ganun pala yun. Natsyempohan lang natin. Kaya nahuli natin itong bulador na ito. Ayan, ganyan kalapad yung kanyang fins. Bale, yung kanyang palikpik dun sa gilid ay modified na fin. Kaya ginagamit niya yan sa paglipad niya sa tulong ng kanyang buntot. Ayun, oh, ayos. Pero hindi ko paborito yung isda yan kasi matinik yan. Maraming tinik sa katawan. Pero goods na rin. At least naka-experience tayo makapana ng bulador o flying fish. Kahit na dito lang sa mababaw. Naligaw lang ito siguro. Alright. At dito, patabi na tayo. Malapit na tayo sa tabi. May panos. May panos na nagpakita sa atin. Tingnan natin kung mapapana natin. Yay! Naku, bigla na lamang hindi natin nadali yun. Kaya, iniwanan na tayo nun. Okay mga sir. At dahil tayo nakatabi na, ito yung huli natin. 2 buo na cuttlefish. Ayan. 2 kiluhin. Tapos yung isa 1 kiluhin. Alright. Thank you sa inyong panonood. At medyo busy tayo. Kaya minsan lang tayo makapag-upload. At lagi naman tayong namamana madalas. Pero hindi lang tayo nakakapag-edit agad ng ating mga spearfishing adventure. At doon pala sa mga nagtatanong na kung anong gamit kong flashlight ay Workos DL70. Mabibili nyo yan sa Lazada or pwede nyong tingnan dyan sa link na inilagay ko sa video description para direkta na kayo mapunta doon sa kanilang mismong store. So, ngayon ay nagpapasalamat kami doon sa mga patuloy na nanonood sa aming video, sa mga videos namin, at sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aming channel at manood kayo palagi ng mga videos namin na ina-upload sa aming YouTube channel at sa aming sa Facebook page. Paki-follow nyo na rin kung hindi nyo pa kami napapollow. Thank you sa inyong panonood. At magkita-kita po ulit tayo sa next episode ng ating spearfishing adventure. Shoutout pala sa mga nakasama natin ngayong gabi. Si Ken Spearfishing, kay Teams, kay Kebs TV at kay Rainier. Maraming salamat sa inyong pagsama. At syempre, sa mga tropa pits natin dyan. Shoutout po sa inyo. Salamat sa panonood. Kay Mark, kay Kane, kay EJ. Shout out.